Representative Joel Chua walang mukhang naiharap matapos banatan niya ang Integrated Bar of the Philippines dahil sa kanilang pagsuporta sa pasya ng Korte Suprema. Samahan ng abogado sa Pilipinas, mas lumakas ang kumpiyansa sa tuluyang pagbura sa naturang impeachment laban kay VP Sara dahil sa mga inaasal ng mga kongresista. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Nginig na nga sa galit si Representative Joel Chua sa Korte Suprema at samahan ng mga naglalakiang abogado sa Pilipinas matapos ang kanilang naging panig sa impeachment laban kay VP Sara. Ang mga banat ni Chua sa mga naglalakiang abogado ay ugat ng kanyang takot na mas magiging matibay pa ang tuluyang pagbura sa naturang impeachment dahil sa pagkakaisa ng mga abogado at mga Supreme Justices. Kalakip rito, naniniwala rin ang mga abogado na minadali ng House Prosecutors ang naturang impeachment dahil sa gigil ng mga ito na patalsikin ang Vice Presidente. Kaya naman, kasamahang kongresista ni Chua nagmamakaawa na sa Korte Suprema. Sorry kasi ngayon lang po, formally in-announce na naghain na ng motion for reconsideration yung Kamara hinggil nga dun sa naging desisyon ng Korte Suprema on impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Since parehas po tayong lumagda dun sa impeachment complaint doon, baka may any comments po kayo or panawagan either sa SC or sa Senate. Well, with regards to the impeachment, kami po'y umaasa na pakikinggan ang motion for reconsideration na ihinain ng House. Although, alam naman ho natin ang posisyon that we have, na pinanindigan natin, nananatili din naman, sabi nga ni Speaker, ang ating kausa na our cause for accountability does not stop and cannot be drowned by all these technicalities. Nonetheless, we believe that at the very least, this matter deserves the discussion for us to be able to present all sides of the story, especially in the case of the Supreme Court, na sana kahit naman siguro oral arguments ay mapagbigyan ang mga respondents, ang mga parties sa kaso na nandun po sa Supreme Court sa ngayon. And we're hopeful that when all people have heard, especially our justices have heard also what the House would have to say. They will, ayoko naman paunahin ng mga justices natin, pero sana'y maging bukas ang kanilang isipan sa kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. Thank you, Mela. Let's hear the next question from Lenes Capanti of GMA Online. Good afternoon po. Sorry. Congratulations po. I believe you are the youngest, I think, to chair and a woman, first woman to chair the House Committee on Appropriations. On your reforms lang po, ma'am, yung sa subcommittee on budget amendments review, for this proceeding, will there be a voting among at that level kung ano ang amendment na ikikerry? Doon ba sa subcommittee ang voting sa committee level or doon sa appropriations committee pa rin? Parang can you just walk us through that? Kasi parallel so may voting sa committee level. So anong mangyayari? Paano mare-resolve yung mga pinut forward doon sa subcommittee? Thank you po. In terms of that, usually within a committee, ganun po yung procedure natin. So if you have, for example, a technical working group or a subcommittee, meron pong botohan within the subcommittee and then it gets elevated into the mother committee. So yun po yung tinitignan natin sa kasalukuyan na magkakaroon po ng ganun din na mechanism. Pero sa kasalukuyan po siguro, since we're still yet to do our organizational meeting for the Committee on Appropriations, mag-elect pa lang po tayo actually ng mga vice chairs ngayon linggo. Siguro po yung mga nuances na ganyan, ma'am, if I may get back to you on that po once we've done the organizational meeting for the Committee on Appropriations.
Pero generally po, yes, that's what we're looking at. May botohan in the subcommittee level and then may elevate siya into the mother committee, which is the Committee on Appropriations. Second question, ma'am. Kasi much has been said about, hindi lang naman ngayong Congress to, every budget deliberations, yung congressional insertions, it is usually maligned fairly, sometimes unfairly. So, how do you address this allegations that pag pinut forward ng congressman, ano lang yon, pansarili lang yon, na magbe-benefit siya doon? Kasi usually ganun, every budget process, laging may ganong criticism sa House and also sa Senate. So, how do you address that, kumbaga, apprehension or doubt sa sincerity ng House and the Senate on the part of yung public? Yes. Thank you po. Siguro on that part, based on our experience na din bilang congressman, dapat po kasi kami yung representative ng mga kadistrito namin. So, naiintindihan ko naman po kung paminsan yung ating mga kadistrito ay mga kasama sa Kongreso, napakahaba ng listahan nila ng mga pangangailangan nila para sa kanilang kanya-kanyang mga distrito. Yun naman, naiintindihan ko, halimbawa po may nabuwag na tulay ng baha o di kaya may flood control na kailangan talaga dahil nabutas na yung dike, yung man-made dike doon sa kanilang lugar. Naiintindihan ko naman po na kung bakit po susubukan ng isang kinatawan na hingiin yon na makakuha ng pondo para doon. But on the part of the House, given the limited fiscal space, usually po what we tend to look at are institutional amendments. So hindi siya parochial. Siguro po there's a big distinction between institutional amendments and parochial amendments. Parochial amendments po pertain to the needs of a particular locality. So doon po pumapasok yung infrastructure, doon po pumapasok yung mga pangangailangan na district-specific needs. Usually po, on the part of Congress, what we prioritize are institutional amendments. So yun po, usually nag-emanate po yun from the agencies themselves. Yun po usually yung tititignan natin. Pero syempre, pinapakinggan din naman po natin yung mga pangangailangan ng ating mga kasamahan. How do we safeguard against those kinds of insertions? Ngayon po, tulad po na sinabi natin, yung deliberasyon ng Subcommittee on Budget Amendments Review ay isa sa publiko na po natin. So, kung live streaman po yan or kung gusto na meron talaga mag-sit-in doon sa mismong komite, maririnig lahat ng mga ipinanukala, lahat ng mga amendments na i-deliberate po. Tapos makikita din yung deliberasyon. At panghuli, makikita din kung ano yung mga inaprubahan na mga amendments. So siguro po dahil transparent at open na po yung procedure natin for deliberating on these amendments or proposed amendments, mas maiiwasan na po talaga natin yung pagkakaroon nitong mga insertions na naiintindihan naman namin na yun yung pinagmumula ng pangamba ng ating mga kababayan. If I may add, I think ang paniwala ko, itong mga agam-agang tungkol sa insertion ay nangyayari dahil hindi lubos na nauunawaan, hindi lang ho ng publiko, pero ng marami pong Pilipino, ang buong proseso ng budget. Kami pong mga kinatawan ay may tungkulin naman din po na usisain ang budget at hindi lang ho yun, iparating din ang mga pangangailangan ng aming mga constituents. Kasama po yun. Yan po ang rason bakit Kongreso ang naatasan ng saligang batas para magbalangkas ng budget. Kasi yun po ay hindi dahil eksperto kami sa ekonomiya, hindi po yun dahil magaling kami sa numero, kundi dahil kami po ay halal na kinatawan ng mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon, medyo hindi natin masyadong na ilatag yun ng maayos. Kaya't napag-iisipan na tuwing merong proyektong isasangguni ang isang kongresista, yun nga, iba ang pananaw ng maraming nating kababayan. Gusto nating baguhin yon.
Kaya itong mga reforma na sinumulan ng ating chairperson at yung minungkahi namin sa ating resolution na final natin last week, ito po'y pamamaraan para maging bukas ang buong proseso sa pagnanais na mas maunawaan ng lubos ng ating mga kababayan at hindi lang po yun, kahit yung mga sectoral experts na kung saan manggagaling ang ating mga NGO at CSO observers, makita nila, hindi lang kasi, ang budget kasi hindi lang ito spreadsheet, hindi ito Excel file kung saan kailangan balanse sa lahat. Ito po'y isang pamamaraan na magsasabi kung saan patutungo ang ating pamumuno ng ating administrasyon sa susunod na taon. Kaya nga po buo ang ating suporta nung sinabi ng Presidente ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat as much as possible faithful tayo sa NEP. Hindi ibig sabihin na we-waive na namin ang aming panunungkulan, ngunit may pakita na nakikiisa tayo sa mga gustong makamit na mga goals, targets, at priorities ng ating administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. At sa prosesong iyon, pag napakita po natin, makikita din ng civil society, makikita ng ating mga observers kung paano ito'y tumutugon sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. What we want is that, especially as we proposed the resolution and the inclusion of observers into the national budget, is that the budget process does not only become a technical deliberation, but also a national conversation on what particular direction we want our country to be, so that the least, those who need most of government help, will find themselves at the forefront of our nation's priority. Last na lang po on my part kasi yung budget deliberations last year, memorable masyado. Dahil may mga instances na may aggression sa appropriations chair. You've seen na may motion pa to unseat Congresswoman Stella Quimbo, who is also very competent for the post, just like you are. Pero may mga moves na yan nga. The Vice President moved to oust her during the budget deliberations. Ma'am, in your case, how do you intend to deal with such aggression if it happens? Kasi pwede rin namang galing yun sa colleagues nyo. May nangyari din ganun with Congressman Rodante Marcoleta during the budget deliberations. Pwedeng galing sa colleagues nyo, pwede rin galing sa resource persons na as high ranking as the Vice President. So how do you intend to deal with those situations going forward? Siguro po, bilang politiko, nasanay na din po kami na hindi lang naman, di ba, sa lahat ng aspeto, meron at meron po talagang magiging ingay. Di ba? But I believe on my part is that it's really important to keep my head down and like focus on getting the budget passed on time and a good budget passed. In terms of dealing with detractors or possible aggression, sanay po tayo dyan. I always believe in the power of diplomacy. We'll try to go through the diplomatic route. Hindi dapat sinasagot ng aggression ang aggression. Yun po ang paniniwala ko. So, as much as possible as APRO chair, if we can strike a consensus, I will try to target or aim for that. I'll always go through with the diplomatic route if possible. Always, di ba po, at the end of the day, magkakasama po kami sa Kongreso. At hindi po maganda na pumasok sa trabaho araw-araw nang meron kang kaaway, pero alam naman po natin hindi maiiwasan yon. But as APRO chair, what I will try to do is always exercise diplomacy first. And then, yun na po, as much as possible, hindi ko susubukan na sagutin ng aggression. Kasi alam naman po natin kung ano yung pwedeng mangyari. Lalaki lang po ng lalaki yung gulo at yung sunog, kung ganun po yung ating approach. Pero kung susubukan po natin yung gentler touch, softer touch, diplomatic route, hopefully po, we can get to a consensus po.
Thank you. Sorry. Thank you, Lenesca. Earl Tobias from IBC 13 is now recognized. Good afternoon po, Kongs. First, for Chair, Appropriations Chair, Mikas Mansing. Kung given yung tanong ni Ate Lianesca, follow-up lang din po, would you so wish na or humbly appeal to our cabinet secretaries now to personally be present during the committee deliberations and as well as the plenary debates, given the history that happened last year, and